Pilipinas, live sa DZRH Radio Booth. Ito pa rin po ang MBC TV Network News. Una sa ating mga balita. Suspendido man ang pasok ngayon sa eskwela at mga tanggapan ng gobyerno, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. At ilan nga sa mga humarap sa komite ay sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang dawit na kontraktor tulad ni dating Pasig Mayoral candidate Sara Diskaya. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Kay, UL na paamin ang kontratista na si Sara Diskaya na siyam ang kanilang construction companies. Bagamat siya ay tumatayong pangulo lamang na Alpha and Omega General Contractors. Ito ay sa ginawang pagtatanong sa kanya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Noong pagsisimula kasi ng hearing ay binanggit ni Diskaya na siya ay nag-divest umano doon sa iba nilang mga kumpanya kaya concentrated lamang siya sa Alpha and Omega General Contractors. At dahil dito ay napag-usapan din yung mga mamahalin nitong mga sasakyan na noong una ay 40 yung lumalabas na kanilang bilang pero doon sa kanyang numero na ibinigay kanina sa komite ay nasa 28 daw na mga mamahaling mga sasakyan ang kanilang pagmamay-ari na binili sa dalawang car dealers dito sa bansa at hindi siya direktang nag-import mula sa ibang bansa. Kasunod nito ay muntik namang tinaas naman ng boses nitong si Senador Jingo Estrada ang General Manager ng Wawa Builders na itong si Mark Alan Arevalo na dahil nung tinatanong siya ni Senator Joel Villanueva tungkol sa mga ghost flood control projects sa Bulacan ay nag-invoke ito against self-incrimination at ayaw sagutin yung mga tanong ng mga senador. Maghihintay tayo kung anong kainatlan nito tungkol dito sa kaso ni Mark Arevalo na batang-bata kung titignan mo pero napakalaki yung kanyang kontratang nakuha sa flood control dyan sa lalawigan ng Bulacan. Napag-initan din itong si Assistant Director Tracy Ann mula sa Commission on Audit dahil doon sa kanyang pagtatanong kanina ay yung mga taga-COA ay dapat maglabas din ng report kaya pinasusupi na yung mga audit reports tungkol naman dito sa mga flood control projects. Ganon din sa pagtatanong naman kay Director Pericles Dakay ng Philippine Contractors Accreditation Board o yung kilalang-kilalang PICAB, inamin nito na lahat pala sila, tatlo, nila Engineer Ernie Baggaw ng EGB Construction at Engineer Arthur Escalante ay ng Escalante Construction ay puro mga kontraktor. Pero sila ang masaklap nito, tinatanong ni Senator Joel Villanueva kung bakit sila na yung nag-accredit ng mga construction companies pero sila mismo may construction companies na meron ding mga kontrata sa Department of Public Works and Highways. Isa-isang nagtatanong itong mga senador at yung ibang mga construction companies ay hindi pa siya natatanong bagamat kanina ay napakatiyawan na yung MG Samidan Construction na bagamat ang kategorya daw niya ay A lamang ito sa kategorya niya sa lisensya sa PICAB pero naglalakihang kontrata ang nakukuha nito lalong-lalo na sa flood control projects. Ang hearing na ito ay magpapatuloy base doon sa kanilang napag-usapan kapag makapagtanong na lahat ng mga senador na miyembro ng komite ay sila kung ipagpatuloy pa ang hearing na ito dahil nga walang pasok ngayon na ideklara ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno. Mula sa Senado para sa MBC Network News, ito si RH20 Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas.